Magandang araw! Another day, another vlog. Ito na naman nga ang ganap namin for today's video. At dahil nasa bundok nga ang trabaho namin, isang linggo, akyat baba nga ang proseso. Hanggang ngayon nga ay hindi pa nga tapos ang pagpapakopra ng tatay ko. Kaya naman, tara at samahan nyo kami sa bundok. Para mabilis nga ang trabaho nila at tuloy-tuloy ay sumama na nga ako para nga may mag-asikaso ng pagkain nila. Iniwanan ko na muna si Cardap yung malaki. At half day nga lang sila ngayon. Kaya naman sumama nga ako. At wala din naman akong gagawin dito sa baybay. At hindi na nga nagdalawang isip ang Inday. Pagkadating-dating ko nga dito ay nagsalang na nga agad ako ng sinaing. At sinabay ko na nga tong pagkakape. At nang maluto na nga ang sinaing ko ay nagpakulo na nga ako ng mainit na tubig para sa isda. Para nga may ulam sila at makahigop nga ng mainit na sabaw. At pagkatapos nga ay hinugasan ko na muna itong isda. At sinunod ko naman agad ang paghimay nga ng malunggay. Inutusan ko nga si Cordap yung maliit na kunin niya nga yung mga kahoy para nga magamit sa pagluto. Tirik na nga ang araw dito sa pwesto namin. Kaya naman sinabihan ko nga si Cordap yan na pumasok muna sa may tapahan at ang init na nga dito sa labas. At pagkapasok ko nga ay sumalubong nga agad sa akin itong isdang tuyo. Man nga, sabayan pa nga ng magugulo. Sari-saring kalat nga ang nakikita ko. At wala na nga patumpik-tumpik ang Inday nyo ay siya niligpit na. At pinagsama-sama ko na nga sa isang sako para naman nga malinis tingnan. May nakita nga akong nakabalot sa sako ay pagtingin ko nga isaging. Pagtingin ko na naman sa isa isaging na naman uli. At pareho na nga ang mga hinog. Sayang nga at hindi nga kami nakabili ng mantika. Kagabi nga ay nagsabi na nga si Jowa sa akin na may saging ang hinog na dun sa bundok. Nagsabi na nga rin siya sa akin na bumili nga ako ng mantika. Ay siya nakalimutan nung paalis na nga nakabili nga ng asukal ang mantika ay siya nakalimutang bumili. Pagkatapos ko nga magligpit sa loob ay sinunod ko naman nga agad dito sa may labas. Hindi ko nga lubos maintindihan kung tambakan ba talaga to ng basura. Ay siya nga ay naghalo-halo na nga. Mayroon na nga ditong balat ng niyog, plastic at mga bao. Ay Diyos ko day. Kaysa naman tingnan ko ay nimulan ko na naman nga agad para nga matapos na. Alam ko na naman na ang may gawa nga nito ay mga mababait na alaga ng tatay ko. Diyos ko day. Yung tipong kakaligpit mo lang nung isang araw o kahapon. Inis ko nga yan bago ako bumaba sa baybay. At nung umakyat naman nga kami kinabukasan ay ganito na naman uli ang madadatnan ko. Diyos ko day. Wala nga akong makitang walis tingting dito sa bahay ng tatay ko. Kaya naman kinuha ko nga itong butay ng niyog. Bahala na kayo kung ano sa Tagalog ang butay. Basta yan ang tawag dito sa amin. Pag wala kang walis dito sa bundok ay yan nga ang ginagamit namin. Mas matibay pa nga itong gamitin kaysa walis tingting. Wala nang tali-tali. At gagamitin mo na nga lang. Ikaw maring Inday, kung wala nga kayong walis sa inyong bahay pag nasa bundok kayo at marami kayong niyog, hindi mo na nga kailangan akyatin at kusang ang nahuhulog tong mga to. O diba? Wala nga kahirap-hirap. Anyways, mga ka-Inday, ay natapos ko na nga linisin dito sa may labas. Maayos na nga tingnan at maaliwalas na. Wala na nga yung mga balat ng buko at bao. At tingnan nyo naman nga ang mukha ng Inday nyo, pawis na pawis. Basang-basa nga ang damit ko. Sa pawis, dagdagan pa nga ng init ng panahon ngayon. Diyos ko day. Mabas na nga ako pagkatapos ko maglinis at nakita ko nga kumukulo na nga itong pinakulo kong tubig. At nilagay ko naman nga agad itong isda. Maya-maya pa ay sinunod ko na nga itong malunggay. Sinabay ko na nga ang paglagay ng asin at bitchin. Mukhang napadami pa nga ng asin ay pakiramdam ko ay maalat na nga. Ay siya, sermon na naman tayo kay tatay ngayon. Para nga hindi masyadong maalat ay dinagdagan ko na nga ng tubig. Para nga hindi nila mahalasahan ang alat na ko. Diyos ko day. Napagod na nga siguro ang Inday nyo kakaikot. Kaya naman pati itong niluto kong sinabawang isda ay naging maalat na. Nung madagdagan ko na nga siya ng tubig ay siya. Salamat naman at hindi na nga siya ganun kaalat. Siyan lang muna for today's ganap. Salamat sa panonood.